Karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyo Good ngayong morning. Good morning. 28 June. Ang bilis naman, 28 June na. Malapit na, malapit na. Malapit na ang July. End of the semester. Oh, Ang enrollment po, magsisimula sa public schools. Ang announcement, mag-enroll na raw ng July 2 ba o July... Teka, hanapin ko yung baka July announcement. 3. May announcement po ang Department of Education. Okay? Sabi nila... Teka muna. Hindi, sabi nila, July 3 July simula. 3. Yeah. Ang ikli, ano? Enrollment. Wednesday. Enrollment na, July 3. oh, Next week na yan. kaya nga, sinabi ni Presidente, malapit na rin Ang na magdumpra Magkaroon ng siya education. papalit kay BP. Malapit na as rin. Department Education Secretary. Malapit na rin. Siguro, either before Grade or after. school at high school po, next week na raw. Ang enrollment, simula na yan. Sa public schools yan. Kasi yung mga private schools, they have their own calendar. Okay. Oo. Tapos, ang mga procedure and protocols daw, nasa memorandum number 31. 32 pala. Tatlong option po daw. Okay? Ang enrollment in public elementary and secondary schools, including CLCs. Ano ba yung CLCs? In-person enrollment. Okay. Pumunta kayo doon sa paralan at mag-enroll. Remote enrollment through text. Okay. Pwede kaya yan? Ayusin muna ninyo yung text, ha? Mali kayo. Or, okay, yan pong SMS or any messaging, pwedeng Viber, pwedeng Messenger, iba-iba. Pwede kayong may enrollment na ganyan. Pero alamin nyo muna. Baka bigyan Doon sa kayo inyo ng mga link dyan, ha? Yan ang mga problema dyan. O kaya, pwede rin daw, email. Scam, oo. Email. Kumbaga, electronic enrollment. Oo. Okay. Pangatlong, pangatlong option ay yung tinatawag na Dropbox. Okay? Yung inyong application and everything ilalagay doon sa isang Dropbox sa Eskwela. eskwela or sa barangay hall Okay. na malapit sa eskwela. Hindi sa mall, ha? Ang problema natin, aling mga lugar ang merong Mga ganyan. ganyan. So, kailangan nyo alamin yan. Tatlong paraan para mag-enroll. Kasi noon may modern age na ngayon eh. Kaya meron na mga ganyan na electronic. Nung panahon namin, obligado kami pumunta sa eskwela. Ngayon, ang importante lang, maintindihan na ating mga kababayan, kung yung mga sinasabi na other modes of enrollment are available. Ayun. Oh. Di ba? Baka mamaya nag-text ka doon, nakalimutan. Ganito yan eh. Meron pong form. Merong form. Yung form na yan, ng enrollment, meron ng digital copy yan. Kung medyo tech-savvy kayo, pwede kayo sigurong gumawa o magpaturo kayo doon sa mga tech-savvy. At saka sino yung mga recipients? Yung mga, sinong mag-handle doon sa pupuntahan yan? Ang problema rito, pare, yung mga transferee. Malaking problema palagi yan. Kapag transferee ka, baka mahirap yung digital enrollment. Pinakamagandang personal face-to-face na. pa rin yun. Oo, pinakamaganda. Kasi yung digital, based on previous records. So, kung wala. So, kung wala ka pang previous records, baka mahirap gawin yan. Oh, yes. Okay? Dapat The yun na important nila clarify. thing here is maging maagap. Kung July 3 ang simula, July 3, asikasuhin na agad. Hindi, ngayon That's pa lang. the date. Dapat nilalabas na ng DepEd lahat yan in all forms of media. Yung mga guidelines na yan, o ito yan, etc. Kung anong mga sa digital, anong mga requirements, kamo. Oo. Ayan. At saka, meron kasi mga kanya-kanyang division of schools.
Baka may kanya-kanya sila mga requirements din. Quezon City, Manila, baka meron. Kaya Hindi natin alam. patignan na rin ho ninyo yun. Tama rin naman. Kasi Okay. general guidelines lang yung sinasabi natin eh. Ato, another public service po, ang DOH, ang sinasabi, tumataas daw ang kaso ng leptospirosis. Ayan. Okay. Yan yung, yan ba'y ihi ng daga? Yes, may May infection, pagbaha. nagkasugat ka. Tapos na daan. Sabi po ni Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi pa raw niya, mas mataas pa rin ang cases last year kesa sa this year. Pero nakita nila na nagsisimula ng umakyat ang cases Kaya mag-ingat. dahil dumarating na ang ulan. Kaya mag-ingat. Steady daw po ang pagtaas. Kaya nag-i-issue sila ng ganitong mga warning. Okay? At ang kanya kinakakaba, may mga delayed reporting pa dyan. So, maaring mas mataas pa yung mga cases Kaysa yun recorded na. kesa sa recorded na. Okay. Yan po, mainly sa daga yan eh. Yung sa dumi ng daga. Sa jingle Nagkasugat at ka. saka Yun nga, dumi. nagkasugat ka, napasukan ka. Okay. Ang dapat daw dyan, avoid flood water. Oo, iwas. So, unless, alam mo, pag nagbaha talaga sa harap, Lahat. kunwari, tapos kunwari, nakaparada ka nun, ililipat mo, edi takbo ka kagad, wala na. Magmedyas ka o kaya maglagay ka. Okay, ganito po ang mga sistema sinasabi ng DOH. Iwasan kung may iwasan. May iwasan. Kung di maiwasan, magbotas. Okay? Yung waterproof boots. Kung wala naman, talaga na pagkatapos lumabas, dumating lumusong sa baha, maghugas ng maayos na mabuti. Alcohol. Oo, magsabon, sasabunin. Okay, yan po ang sinasabi ng DOH. Oo. Saka hindi biro yan, malay mo, wala naman akong sugat, hindi, malay mo, nagkamot ka dyan. Oo nga, hindi mo alam May eh. open, di mo ano alam. ka na pala. Oo. May open wound ka. Ayun. Yan ang mahirap dyan. Ayun. Kaya ingat Ito po tayo. naman mga Ingat. LGUs, gawin nyo rin yung inyong mga trabaho. Linisin nyo na yung mga imbornal. Mga imbornal nyo, stero, mga Ito ganun. naman. Alam mo, maliban sa daga, ang kinakatakot ko, for example, dun sa amin sa Paranaque, di ba sabi ko yung may malalaking bakal na parang container van na bukas, na doon nila tinatapon yung basura. Pinababayaan lang yung mga tao, itapon dyan, kokolektahin nila once a week or twice a week. Pag umulat, nagbaha, tangay na yung basura yun. Ay, naku. Then Lahat ng tatapa ka dumi sa, nun, lahat ng tatapa ka sa mikrobyo baha nun. doon. Ayun. Patay ka na. Patay. Hindi lang leptospirosis ang tumama sa'yo. Bakit? Ano pa ibang tatama? Bayo ko, basura yun at ano eh. Di ba? HIV. Oo, baka hazardous waste. Dahil wala na nga tayong Lalagyan ka. landfill. Lalagyan ka ng hazardous waste. Okay. Anyway, At ang HIV daw po, ang nakakatakot to. By 2030, maaring umabot na sa 400,000 cases. Ang, A year. A year. Katakot naman. This year, 250. Prepared ba tayo to accept these things? kung meron We pa have tayong programa, facilities. oo. Hindi, ang isa pa dito, pare, yung mga hindi nagre-report. Pwedeng Hindi underreported natin... yan. Oo kasi may May stigma. nakakahiya eh. May stigma. Di ba? May HIV ako. Hindi mo na, May educational campaign din yan. At ano. kasama yun. So hindi tayo sigurado na tama yung ating statistics. Oo. Pwedeng underreported talaga. Underreported. Kaya importante palagi yung mga ganyan na mga advisories. Ano ba po ang pwede dyan? Safe sex yan. Kasi more than 90% niya nakukuha sa sexual intercourse. And a good portion Sa of same that, sex. same sex. Ngayon, ang importante pati dyan, kung meron kang o nararamdaman ka ganito ganyan, meron kang pupuntahan. Dapat naka-designate saan ka pwedeng pumunta. Meron mga LGU, meron na sila separate units for HIV testing and cases. Para hindi- So hindi ka pupunta sa isang facility. pare-pareho na general. Hindi, check-up. meron na po. So dapat lahat ng LGUs meron ganun. May ganon. Hindi ganun which is not the case. Ang alam ko, halimbawa dito sa Mandaluyong, meron silang sariling unit at separate na lugar, building, for HIV cases. At medyo tago.
Which is on purpose para po tulungan yung mga gusto magpa-test. Yan. Nasa ano yan pare healthcare law. Pero bakit Hindi rin nasusunod. Parang sa... Maraming hindi nasusunod. Yan ang problema dyan. Yun na lang magkakaroon ng basic na information tungkol sa'yo. Yung diagnostics. Wala, hindi. Sa barangay level, lahat dapat ng mga tao sa barangay, meron kang ganun na. Yung may card. Hindi pa nagagawa. Wala yun. yun. Hindi pa rin Hindi nasusunod. nagagawa yun. Yun nga national ID kasi dapat nandun na yan eh. Ito naman, meron akong gusto sanang pag-usapan. Ito, hindi nasusunod dahil walang masusundan. Ano ibig sabihin? Ano yan? Di ba nagkaroon ng controversy itong Boss Ironman Motorcycle Challenge? Ito yung Oo. BMW Owner Society of Safe Riders. Nag-away. Hindi, ano sila? Di ba nag-race Ano sila? yan? Meron Ironman. silang mga grupo Oo, dapat naka-BMW ka. Oh. 24 hours Bago ka yung maging member challenge, nung ano. may deadline para makarating. Now, ginawa nila all over the country to sa Pilipinas, iba-ibang... Saan ka pupunta? So, Meron ka- highway at public roads. Meron Doon kang sila destination. nagkakarera. Tapos, meron kang destination. Destination, kailangan makarating ka ron ng, at sa takdang oras. Ano. Okay. Tapos may mga rules sila. Nagkagulo na yan eh. Nagkagulo. At hindi lang nagkagulo, may dalawang namatay. namatay, At may namatay pa na mga, hindi naman kasali. Yung Bystander. bystander. At saka, ikaw, nagmamaneho kang maayos. Biglang, eto na, may humaharurot na multi-million pesong BMW sa'yo. Tapos tatamaan ka, gano'n. So, patay. So, ngayon, kahapon, nanood ako nung hearing. Hearing saan? Doon sa Congress. Tinatawag sila. Ang chairman si okay. Antipolo City Rep. Romeo Acop, dating PNP, dating PNP chief. Hindi naman chief, pero Anyway. senior official. Itong katawa-tawan lumabas, wala palang governing rules mula dun sa mga ahensya na... Wala kasama talaga. dito, PNP, Sila lang yan. LGU, at LTO. saka LTO lalo na. Oh. At na lumalabas. Wala silang coordination. Wala silang coordination. Hindi, may coordination. Pero Kanino? ang lumalabas lang, support. Not even coordination. Plus, Kaya nga. walang permit. So, nagulat sila. Kailangan nila ng PR para magkaroon ng close Oo. coordination. So, walang governing rules kapag nag-hold pala ng ganitong event. Oh my Lumabas. Hindi So, walang kagaya- permit. hindi kagaya Kasi nagtanong si Congressman Acop, sabi niya, anong permits ang nakuha nyo at sino yung government agencies na... Kinausap Nilapitan nyo. nyo. Oh. Tapos lumalabas, wala palang permit na hiningi, kundi... Basta gagawin na lang Sabi, nila ang events. quote ng presidente ng boss, hindi po kasi kami kasigurado kung merong bang ahensya ng pamahalaan na malalaki. Ba't kayo gumagawa ng So, ganyan na activity? lumapit lang sila, nag-letter sila, support parang mula sa LTO, PNP, LGU. Sumagot man o hindi, tuloy nila yung event. Alam mo, kagaya niyan, yung mga ibang yung mga marathon, etc., meron arrangement. Meron yan. Ito lalo na, Ito, nationwide ang ginawa mo. Tapos humahataw ka sa public road. Alam mo naman sa atin may aso lang dumaan dyan, masagasa mo, patay, hindi lang yung aso, patay ka, o kung may nag-swerve ka, tinamaan mo yung bystander, patay. That should have been... These bikes can, yung mga BMW na GS, abot ka ng 140 miles kilometers per hour. Pero hahataw ka doon. Dahil itong mga to, sasabi nila, hindi to race to, challenge to. Hindi nga eh. Sabi nung mga congressman, you want to reach from point A to point B at a certain time. Yung mga yan, naghabulan. So may mga camera pa sila dahil mga vlogger sila na, eto na kami. Yung ganon. So talagang dangerous. At what was the revelation kahapon doon sa hearing? Yun, natakot sila sila Congressman Acop. Wala palang permit. Sabay, nandun yung mga LTO, official, inamin nila na wala silang hawak na papeles. Hindi nila alam. What they did was they got a notice na gagawin to, ganyan. Mukha namang maganda yung... Alam mo, ano yan that particular kind of sport na ganyan, you use the public roads, etc., without any kind of coordination. Delikado. Nakakatakot. Kaya nga may namatay na Ngayon, tapos may 5,000 pesos registration fee.
Tapos 2,500 na sumali. Malaki-laki rin ang kinita nito. So, Ibig sabihin, nabuhay din yan? Oo. ano, Business buhay din. Well, Yes. mahirap, sabi nung organizers ng boss, mahirap kasi mag-organize ng ganito eh. Siyempre, nationwide. Mabuti kung dito ka lang Okay, bike ka lang may dito. Hindi, ano pa nanagutan nila doon sa mga namatay? Yun ang importante. Mabilis naman na mabilis naman nakasagot yung boss kasi medyo may mga kaya to eh. Na in fact, walang mga kasong lumabas dahil settlement kaagad. But sabi nga ng Hindi, mga pero meron pa rin criminal precisely, liability. sabi ng mga congressman, that's Hindi reason yun. at ito nakakatakot kasi ang sabi ng LTO, kaya walang permitting process dito dahil according to the local government code at land transportation code, wala silang na-envision na magkakaroon pala ng ganitong event. There was never like this event before naman kasi. Kaya wala silang batas. Para saan ba yung event na yon? Para lang for their pleasure? Yes. Yeah. Yes. At Is there some, may mga ilang tayong senador na actually kasali. Altruistic, Well, end to this? It's a or what? glamour event. Although sinabi nila for safe riding. Palabas. May safe riding somewhere there. Safe ba yun? May namatay. Yun na nga. Yun naman. Now, at first, nung pinanonood ko kahapon, yung organizer sabi, because of what happened, we are now contemplating to discontinue this event at least for 2025. Sabi ng mga congressman, teka, what do you mean contemplating? So itutuloy nyo pa rin. Ganyan. Na-pressure sila. Hindi, wala muna kasi nga, obviously, nung tinayo namin tong event na to 10 years ago, hindi ganito mga kalye noon. So, excuse me, mga kalye sa Pilipinas pareho. So, No, it was an But, accident waiting to happen. But scary nga, no, wala palang permitting process na maayos to. Sino yung nagsasalita na yan? Saan? Yan, sa boss. Ano sila? May board sila na mga BMW owners. Talagang ano yan, it was just a glamour kind of thing. Sila lang yan. Yeah. But To satisfy their- marami-rami na rin ang owners ng BMW. It's just an organized form of joyride. Yes. Joyride lang yan. Now, a lot of Lahat ng mga motorcycle groups, maliliit na grupo, Yeah. meron naman silang ganyan. Pumupunta ng Quezon. Right. Punta ng At yun nga, may mga Tagaytay. kilala akong motorcycle groups. Gaya nun, meron akong isang kilala si BM Espino, yung kapatid ni Chet Espino na taga-Inquirer. Sabi nga niya, ang talagang motorcycle group, you go, enjoy the maliliit ride, na grupo lang. stop over kayo, kain kayo na masarap, then enjoy the sights. Hindi Pero yung ganyang nagkakarera kayo ng for time, that's a disaster waiting to iba yan. happen. Iba yan. Kasi maraming kasali dyan na talagang gangho na Gusto manalo. gustong manalo. Yung At saka- competitive spirit. Tsaka may nandiyan. bragging rights yan. At saka mga vlogger pa sila. So that defeats the purpose of the ride. Ang ride po, talagang pang... Enjoy. For the pleasure and Enjoyment. And these are, enjoyment of it. these are fast machines. Yung BMW GS, Hindi mo malakas na bibiro-biro. makina yan. Kung karera yan. Hindi biro Kung yan. karera. Umahataw ka sa isang baryo, sa bayan, di ba tumawid nga lang aso dyan o bata na medyo Nakatakot na, patay ka na. Yung alam mo ba yung dati, na meron tayong ganyan na competition, yung Tour of Luzon, grabe ang coordination Oo, niya. grabe Ang yan. security and everything. Security, grabe. lahat meron kang kasama. Hindi yung Grabe kanya-kanya. organization niya. Grabe organization. Kasi ang hirap magpulis niyan, di ba? At least Tapos sa Tour of Luzon, certain points na, at least bisikleta. Maski na yung mga rally. Yung mga rally. Rally. Yung dati, yung kila Robert Aventado, yung kila Hindi na Dante organization Silverio, nun. hindi organization. Hindi no. pa pwedeng kayo-kayo lang yan. Hindi, tsaka I remember yun. At saka ilang sasakyan lang yun. At saka Yung rally. yung tulips. Ito ilang libong... Oo. Sumali. Umabot nga ng 2,500. nakita mo. Ayan. Biro mo sa Tapos, nationwide. Grabe. Yan yung mabigat ang pananagutan mo dyan. Maray. Nag-enjoy ka nga, nag-joyride ka, pero ang laki ng... Hindi, pero sana nga, yung hearing ng House kahapon, dun lang na revelation yun ng LTO, yung PNP. Nawala pa lang. Wala permitting. pala. In the PNP nga, tinanong meron isa na si Congressman Richard Gomez, tinanong niya yung PNP, ilan ang nahuli nyo? Kasi may mga nag-violate niyan sa speed limit. May inihuli kami nung nabangga na to at napatay. Hindi, bago no, wala silang nahuli. Wala silang hinuhuli. Saka saan ang ruta nila? Yan ang isa pa. Yun palang ruta. Ay, sinabmit naman daw nila. Kanino? Nila sinabit. Doon sa LTO at sa PNP, hindi naman daw sumagot. Ayun, binasura lang yun siya. Wala. In other words, kayo-kayo lang yan. Kayo lang. So, Tapos, pinerwisyon niyang bayan, nakamatay pa kayo. Kaya hindi naman daw nagdemanda na out of court Ay, settlement. maski na.
Kaya nga yung motorcycle taxi, yan, LTFRB. Kaya nga, 7 taon nang pinag-aaralan. Yan. Kaya tumatagal dahil kailangan yung safety. Ayan. Importante yan eh. Yan, 7 taon na? Oo. Pare. Grabe, 7 taon mag-aaral ha. Pilot studying. Pilot study. Matagal. At dinagdagan pa ng 4 ha. Mahusay. Magkano kaya yun? Yung bang sa pagano ng yung motorcycle, yung ride na ganyan, meron ba specific na klase ng motorsiklo? Hindi, ito BMW Hindi. specific. Powerful yung mga BMW. Ito. Yung tungkol sinasabi ni Sa Parang ride, Conrad. ride safety? motorcycle taxi, wala. Wala. Well, usually, specification ano po lang dyan, ng mabababa size. yan eh. 125 siguro. Oo nga, pero- 150. Di ba dapat Wala naman nagwa-1. Merong ganon? Oo, Standard ka mo. standard. Kasi magastos naman kung high CC yung ginagamit mong pang-taxi mo. Pero kailangan mong ayusin ng mabuti. Pero every Tom, Dick, and Harry, mabibili mo sa China na hanggang 80cc, pwede. Tapos hinaharo. So kasama ka na. Oo, kasama rin ako, ganyan. Kaya pala nagkakagulo eh. Dahil walang standards pala. Wala. Standard. Hindi nga eh. Well, technically, 7 taon na. Ano ba natutunan technically na natin? alam ko yung Joyride at Angkas may mga riding academies na. Hindi, nabalitaan ka na ba? Inilabas ng LTFRB. Anong natutunan natin doon sa 7 taong Wala pa, pilot wala study? pa. In fact, kaya nga nagdagdag dahil baka kulang pa yung aming research. really? Kulang pa yung data. Wow. Oh, galing. Yung sampling. Sampling kulang pa. pare. 7 taon na. Dinagdagan Wala mo. pa tayo nalalaman Wala pa. kung ano ba talaga dapat ang gawin dyan. 7 taon na yung pilot. Okay? Kasi ano nangyari dyan? Palakasan lamang yan. Okay? At saka, ano yan, box out. Kailangan i-box out mo yung mga ibang pumapasok. Para ikaw lang. Yan. Ganyan na nangyari. At nakikinabang ang LTFRB officials doon. Yun ang hindi maganda dyan sa pilot study. Oo. din eh. Yan mga yan, pilot, Ano provisional, bang klaseng pilot Pilot, study? provisional. 7 taon? provisional, fake original. Ang daming ganyan, documentation. Puro ganyan. Tapos mga PSA. Stolen identity. Stolen identity sa PSA. Naku, putya. Okay. Magbabalik po ang karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. 9:30 na ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, June 28, 2024. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Pare, meron na raw VAT, 12% VAT. Nagkaya rin na po ang Kongreso, ang mga senador at mga congressmen. Meron kasi silang mga Nagkayari na... Mag-impose na. Hindi. ng digital VAT. They- Bicameral. Bicameral. Okay. Nagkaintindihan na. Kaintindihan. Kasi meron po mga masalimuot na issue dyan eh. Yan pong VAT na yan sa mga internet. Halimbawa, umorder kayo sa Lazada. Yes. Walang VAT yan. Order yun eh. Ngayon, magkakaroon na ngayon ng 12% VAT. Okay? Ang mga covered po niyan, yung mga e-commerce. Halimbawa, Amazon. Ayan, yung mga Temu. Spotify, music. Well, yung mga online platforms po, kamukha ng HBO, Disney, Netflix. Netflix, kasama rin yan. Oo. Walang VAT ngayon yan. Walang VAT Spotify, yan eh. walang VAT. 12%. Ayan. So, tanggalin nyo na lahat yung mga inaano nyo. Kayo. Hindi Meron naman ng tanggalin, pero 12% VAT yan. meron ng may VAT na. Ang inaasahan po ng Department of Finance, mga mahigit kumulang sa 18 billion a year. Sa ngayon, ang kanilang makukubra dahil dito. Tuloy na to. May mga, paano nila kaya i-implement it? Ang kumbaga, Kasi wala sa bansa natin, sa bansa wala natin silang yan. presence dito eh. Wala silang physical presence sa Pilipinas. okay, Hindi, pag hindi sila nag-comply, ibablock sila. okay. Ang merong mga rules na gagawin ng DOF, merong mga threshold, halimbawa kung 3 million ang inyong business, volume ng business,
meron pong mga, kasi meron tayong yung micro-enterprise law eh. Okay? Kailangan po maproteksyonin din yan sa excessive taxes. So, halimbawa, withholding tax yan. Mas madali magbayad. At the end of the year ka na lang magbabayad. Yung batas, gagawa pa ng IRR ang... Kasi ang tindi ng monitoring yan, ha? Ang hirap yan. Excessive audits mangyayari sa inyo yan. So, i-simplify daw ng DOF. So, withholding tax, yung mga ganun na klase na... Now, sa mga subscriber, gaya ikaw, ano sabi mo kanina nung panimula mo na titigil ko na yung mga subscription? Meron. Kaya yung mga taga-subaybay... Hindi, pero halimbawa, Maaaring sabihin nyo ang Windows ngayon ng Microsoft, subscription na yan. Hindi na kamukha dati, bibilin mo yung program at iyon na yun. Yun na, permanently. hindi. Ngayon, ang ginagawa nila, yearly ata magbabayad ka. So yearly, meron ka pa ring VAT. Yeah. Yan. So, Halimbawa, sa yung mga mga- taga-subaybay, isipin nyo, unfair naman yata, tataas ang ano. Oo. But here's the justification, sabi nga nila Congressman Salceda, nila Joey. Yung mga local digital content creators natin dito, Nagbabayad yan. nagbabayad yan. Lamang na lamang yung mga Oo, foreign. ito na naman tayo, di ba? Parang Kumbaga, importation yan eh. Yung mga lamang... Dream world yan ni Balisakan. Oo. Na lamang yung mga foreign. Yung mga digital local na gumagawa dito sa atin, nagbabayad yan ang VAT. Tsaka, well, even other taxes pa rin, di ba? So, ganun lang yan, di ba? Kailangan level ang playing field. Ika. Ang mga local po, subject yan sa VAT. Bukod doon sa VAT, nagbabayad ng income tax. Nagbabayad pa ng income tax. Ay, mga Netflix Kung na may yan. opisina yan eh. Zero tax zero. payment po dito Spotify, sa Pilipinas. zero yan. Oh. So makakaganti na lang tayo sa kanila through VAT. Ngayon, as I ang lalaki naman ng- mentioned, Paano mo i-implement paano mo yan? implement yan? Yun, actually, that's the question. Number of hours, etc. Kasi wala sila rito eh. Ito parang... Anong Hindi, kasi anong monthly amount nun? subscription. Oh. Based on the amount. Based on the monthly rate. So you will have to work it The out. thing is, yung sinapakwenta po ni Jonathan, paano ko i-check ng DOF na tama nga yan. You mean yung usage? Yes. Hindi usage eh. Yung Subscription eh. How many subscribers But do you have? Subscribe, kung paano mo gamitin nun, diba? Sa subscribe ka. Tapos yun, ka. Tapos Oh. ka na. Bayad per month. Per month na subscription. Ang ano mo doon, yung subscription rate eh. Oo, tama. Ano yun? They will be honest enough na aminin nila, naka 1 billion kami dyan eh. There has to be a way by which there you has to be can a monitor way. that. Sa US, meron yon. Paano? Sa US, Hindi, meron sila. sa bit nila kung ilan ang subscribe. Yeah. Hindi kasi yung mga yan, Oo. they're mandated to report. May reportorial Simpleng requirements yan. question lang. Sabihin natin, I have 100 subscribers, i-report ko lang 50. Eh, nandadaya ka nun. Yari ka. Paano mo malalaman? Hindi. Aba, pag nahuli kita, patay ka. Hindi. Meron ka. Yan ang ano Parang dyan. under reporting No, ng in the mga importer. No, in the case of these US-based companies, meron tayong tax treaty with the US eh. So pwede ka makipag-usap. Okay. So it's by law. Ano talaga? May treaty tayo eh with the US. That will take time. Yung format po nito kung paano. Paano work out. Pero ang mahalaga dito, First step na-settle na ng BICAM. Yung kanilang mga kink. Dati pinag-uusapan na yan eh, noon eh. Hindi. Marami kasi nag-o-object dyan. Maraming ganyan, well. But the thing is, argabyado yung mga local. Pag hindi mo ginawa yon, tayo lahat Lahat sa Amazon na lang bibili. Oh. But anyway, ito pa rin, it's very interesting to me. Isang travel company dyan sa Misamis Oriental, nagre-recruit ng workers for overseas jobs. Hindi nila, travel agency lang sila. Kaya sinara po ng Department of Migrant Workers, Joniesa Joy. Ito ba yung mga kukuha sa'yo ng Travel and tourism. 300,000 pesos o whatever placement fee? alam mo, Tapos kailangan bayaran mo ng in tranches. Yan ang continuing that is a continuing debate. Tungkol dyan sa travel and recruitment. Oo. Kasi, yung mga travel agencies, etc., and everything, ang sinasabi nila, kukuha ba kami ng dalawa pang
licenses. License for travel and license for recruitment. Bakit hindi nyo na lang i-fuse yan? Ang sinasabi naman ng iba, hindi namin pwede i-fuse kasi there are 2 agencies that will be monitoring you. Pero, Oo. by and large, magkatugma talaga yan eh. Kasi if you recruit for overseas, you're definitely, you're You going have to... Kasi, ang sinasabi nila, package po kasi ito. Yan ang sinasabi nila. If you are going to work with the employers, may package. In other words, yung recruitment fee at saka yung travel, yung transportation, ticketing, etc., isa lang yan. So, if you are going to market it, you market it as a package. Kaya isa oo. But in the meantime, bawal. Kaya makinig kayo. Huwag kayong makikipag-argue dyan. If you do not have a recruitment Hindi ba yung license, pero yung placement, dapat may contact ka abroad. Oh, yes. Oo. At may ano ka sa Dole at saka Kaya karamihan DM ng placement DMW. manning agencies, sadyang nagtatayo na sila ng travel agent. Okay. So parang Pero yung travel, agency nila, merong ibang kliyente yun. In addition to Precisely. Meron silang in-house. Yeah, ito yung mga nagta-travel Kasi talaga. closely related. Oo. Pero under the law, bawal pa. Ang problema daw sa dami ng mga travel agencies, hindi naman lisensyado as placement They are not agency. supposed to be placement agencies. So, mahihirapan yung DMW i-monitor lahat yung Ito, travel paano agencies nahuli to? niya. Entrapment. Oo. Oh. Nagre-recruit Kasi marami na nagreklamo against this travel agency na iniisahan yung Hindi. na hindi To naman start sila with- napapadala. For example, Ayun. Hindi. Racket eh. To start with, may mali na silang ginagawa kasi. Pero kung walang mali ginagawa, hindi mahuhuli. yes, Kasi hindi naman, ang alam mo, tayo, Oo. lalo na yung mga naghahanap ng trabaho, hindi na magre-reklamo yan pag nakahanap. Nakahawak na. Pero marami pa rin nangyayari nga. Naloloko Hihingaan ka ng pera, hindi Na na hindi naman matutuloy. hindi Tapos naman natutuloy. yun naman sa Yan. club, nagbigay ka ng 300,000 Yes, tapos walang Maraming trabaho problemang makukuha. ganun. Nagbenta na ng kung ano yan. No? Kaya nga, strictly monitored dyan. Kaya hindi pwedeng pagsamahin at this point in time because yung sinasabi nila ng fusion of activities, etc., it will only compound the problem. Lalo lang magkakaroon ng maraming scam. Yan ang problema dyan. Kaya kailangan strict talaga dyan. Pag recruitment ka, you have to recruit. Recruit talaga. Meron kang placement, meron kang ganun. Placement ka lang. So, meron po yung mga World Travel Organization. Mukhang mahihirapan daw tayo. Tamaan yung ating target na 7.7 million inbound arrivals this year. Sabi po yan ng Jasper, ano yung STR? Teka ha. Alamin ko. It's an organization of tourism. Mukhang hindi daw natin na matatamaan Yan ang yun. target Dahil- ng DOT, ng Department of we don't stir up interest and demand. Big sabihin, wala tayong campaign. Okay? Ang unang-una napansin nila, ang Cebu daw ang tumal. Ako. Kawawa naman ang New Star. Dati daw, ang Cebu hotels, ang occupancy niyan, pre-pandemic, pumapalo yun na yan na 75%. Ngayon, nasa 50-56. Layo, pare, Pero malayo. how do you explain the optimism naman ng mga tayuan daw ang mga hotel? Hindi. Or at least plans. Not necessarily tinatayo. But Hindi, ano yun pare, gut feel. Maaaring gut feel. Kasi, tumataya. hindi, ganito lahat ng situation. Lahat ng bayan dito sa lugar natin are becoming affluent. So, A rule of thumb, 10% yan can afford to travel. lalabas. Kung ikaw, taga Thailand ka, pumunta ka na sa Malaysia, pumunta ka na sa Indonesia, pumunta ka na sa Vietnam, kailangan naman, puntahan mo Pilipinas, di ba? Kumbaga, nasa Bucket list mo yun. nasa back of mind tayo lagi. So, and getting affluent. And therefore, kaya nga sumikat yung leisure and pleasure and na mga stocks.
Dahil yan yung anticipation. Oo. Okay. According to, nag-attend ako ng briefing ng Airbus sa Europe at one time, ang projection nila, pinakamalaking increase sa travel, air travel, Dito. in our part of the Dito, world. dito. Ay, yung Asia Pacific. region. Kaya ang order ng mga eroplano, Dito. galing, ang lalaki. Pare, China, Japan, the ASEAN, even partly India, pwede mo nang isali. Tapos yung mga Asia Minor, yung mga Oo. Kazakhstan, Mga ganyan. Oo. kung ano mga istan dyan, makakasama din yan eh. Australia, Micronesia, di ba? New Zealand, mga ganun. Oo. Sama. Laki ng... so yung mga ating mga tourism establishments, alam nila yung mga projections na yan. Kaya sila nag-anticipate. Nag-anticipate sila. But on the other hand, meron ngang napakalaking market, travelers dito sa our part of the world. Hindi natin But you still have to do your part. Hindi natin nasisilo. Okay. Hindi yung our part is to campaign. Hindi pwedeng build and they will come. Hindi pwede yun. Hope yun eh. That's not Hope is not a Eh, strategy. kaya nga 7.7 na lang ang target natin for this year. Kumpara sa... Pre-pandemic, mahigit 10 million na tayo. Tapos sa mga kalaban natin, Thailand. Hundreds million. Paano? Where is the campaign? Okay? Yung Cebu, nakakagulat ha. 75% dati ang... Dapat hindi ganyan yan kasi napaka-robust ang activities dyan sa Cebu. And that's where the WTO hub will be located. Cebu. And yet, ang rates, ang hotel rates natin, very competitive Kayang, compared to other Other countries. it's our... Kailangan mag-wake up call to, pare, sa ating tourism effort. Di ba? Kasi parang hindi priority sa atin eh, na mag-attract ng mag-campaign. Huwag ka mang ganyan. Maya-maya, yung Secretary of Tourism natin, ayan na, magta-travel na ngayon yan. At to drum up interest, punta na Kasi nga, Europe, kasi US. nga yung mga kontrata, bigay lang ng bigay, wala na tayo naririnig eh. Oo nga eh. O, yung concept ng Love Philippines. Ano nangyari na doon? Kano yung contract? Wala. So, yung mga may-ari ng negosyo na yan, yung pang-isa, ano pa yung isang binigay na kontrata? 150 million? Hindi, audit yun eh. Audit. It was supposed to be an audit. Audit. Tsaka yung mga nilagay sa bus sa London, ano yun? Yung mga Kaya yung kaibigan natin, super anticipation yun eh. Si Hill. Oo. Ano so? Hindi, yun naman ang natural Talagang, businessman ano siya, si Hill. talaga. Tumaya na muna Tumaya siya siya. at darating naman eh. Oo. Yan. But kay Hill, that's the cost Hindi, of doing nakakuha rin business. sila eh. Yeah, Nakakuha rin at sila alam ng din naman ni kontrata. Hill yun, One way or maambunan ka one way or the another. Pero yung maglagay ka, mag-front load ka ng investment. Lakas ng loob yun. Tiwala. Ganun, gano'n naman talaga. May mga ganong businessman talaga. Tapos, eto, mag-i-import pa rin tayo ng asukal. Di ba tayo dapat magaling tayo sa industry na yan? There is a Hindi, mga ano na yan eh. Antiquated na yung mga mills natin. At saka yung... And this is high-grade sugar. Planting methods What natin. happened? This is high-grade sugar, by the way. Ito yung pagkailangan ng... Papayag daw po ang DA, Department of Agriculture, mag-import ng 200,000 metric tons of sugar, refined. Para just to stabilize the prices locally. Yes. It's the same reason. Okay. Import versus pagandahin mo yung local production. Para saan ka pare? Ako always bias ako sa local production. Local. There's no ifs and buts about it. Kasi daw po, babawasan ng ating stocks. Therefore, to anticipate, baka tumaas ang presyo, mag-i-import na lamang. It's the same old story. It's the same old. Parang kantaan. Bantayan. Parang kanta. The old songs. Ilalabas na raw po ang order ng SRA. Naku, unahan ba to? Oo. Sino ba makakakuha ng quota na yan? Meron ba rules dyan? Meron. You have to bid that out. Bid it out. Ano kaya sasabihin ng mga local sugar producers? Thank you. Thank you sa inyong pagmamalasakit sa amin kaya kami namamatay na. Patay tayo rito.
Ang laki-laki pa naman ang budget natin next year. 6.35 trillion. Trillion, no? And yet, namumroblema tayo sa food security. Sa ganyang kalaking budget, baka naman Siyempre. pwede ambunan na yung nangusto yung agriculture. Para Meron, lalaki rin ng agriculture. Pero it's not all about agriculture. It's about import policy, no? it's about the policy Oo. and about putting up all the other ingredients in terms of logistics, infrastructure, whatever it is, yung ganong klase. Technology. Technology. Alam mo nyo ho, nagbabago na ang agriculture sa buong mundo. Yung tinatawag na sustainable agriculture. Nauso kasi yung industrial agriculture. To a certain extent, pinatulan po natin yan industrial agriculture yan, which is harming the environment. At hindi po nakikinabang yung mga maliliit. Meron kaming ngayon, programa together with some of the Taiwanese people. Yung comprehensive na high-tech agriculture. Gagamitan ng drone yung planting, etc. yung ganong klase. At yung pag-sisid ng fertilizer, etc. Para hindi na masyadong nagproblema. Ang problema kasi sa chemicals, na pupunta po yan sa kung saan. Oo. Sa tubig na. Tubig, lahat. Nagkakasakit ang mga tao. Yung mga ganyan. Kailangan controlled na controlled. Control dyan. Ito, yung seeds mo maayos. Yung fertilizer organic. Yung mga requirements para sa solar pump, para sa patubig. And then, meron kang yung ATM, ang tawag nila ATM, yung machine. Lalagyan mo ng palay, paglabas, bigas na. Wow. Oo. Tindi nun. So that's portable. Meron akong kaibigan itong si Rene Pamintuan, taga-subaybay natin, classmate ko to dati, namin ni Roger Garcia, Lyceum. Ang Egypt daw, kasi galing lang siya, highest producer pala ng dry onions, tomatoes, potatoes, cucumbers, garlic, sugar beet. Samantalang sabi niya, 96% ng Egypt desierto, pero grabe daw yung technology, tsaka yung good Tsaka policy. Israel, ganun Tapos, rin eh. yung mga farms daw, yung maliita na, hindi na tapos na yung maliligayang araw ng malalaking combines. Pero may mga areas dyan, Rene, na talagang watered by denial. Well, yeah. Well, historically, watered by the Nile. But Nile. still, sabi nga niya, grabe yung nagulat siya sa production at yung mga farms na, yun na nga, yung use of technology. Maliliit lang yan. Maliliit lang, No- hindi no malaking, big plantations. no big plantations. For that matter, all over the world, ganyan ang trend ng agriculture. Ngayon. Even in the US. Although kasi sa US, napakalakas ng lobby ng mga big time na industrial lalo like cattle. Like cattle. Saka yung mga Like, corn producers. Poultry. Ito, Industrial talaga yun. These are industrial Pero producers. all over the world, Japan, even China, ganyan na ngayon ang trend Yung sinasabi sustainable agriculture. Tsaka yun, sabi ni Rene daw, bawal ang land banking daw dun sa Egypt. Ha? Yung land banking. Hindi ng pwede real dito estate, yung sistema na yan. Rene, Stricto daw, ang stricto. diyan pa lang sa issue na yan, tapos na tayo. Basta tayo. Sana tayo pag-uusapan. Wala na tayong pag-uusapan pa. Yan ang main. Grazing land, nagiging township. Yan. Laki-laki nga na kinikita mo ng mga politiko dyan sa land banking. Kasi bibilin muna nila yung lupa. Di ba? Tapos sila na magko-convert, tapos ibebenta sa mga real estate. Nung unang Kita yung mga... Yung in-between, the in-between. The in-between. Nung unang SONA, sinabi na, Land Use Act, Wala yan. Wala yan. Wala sa priority. Wala sa LEDA. Nasa LEDAC agenda. Wala yan. Eto na. Ito Ang meron. bangos totoo. Nasa agenda to. Ang sardinas. Bangos sardinas. From Bonoan, nasa priority yan. Priority yan. Ito na, susunod na. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC. Susunod na programa. Kasi sinasabi natin bang? Yes. Mahusay ito. Ito. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas.
Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.